epekto ng bagyo sa mga simangisda dito sa Pacific Ocean. Kung dyan po sa Pilipinas ay nagbagyuhan itong nakaraang araw, ito rin po ang epekto sa aming mga kasimangisda. Dahil ito naman pong aming lugar kung saan kami namamalakaya ay strategic located lang din sa ating southeast ng bansang Pilipinas. So, ngayon guys, ayan. Ganito po pagka may dumanding bagyo dyan sa Pilipinas, dito rin po ay nararamdaman ng ang epekto nito sa mga simangisda dito sa Pacific Ocean. Panoorin po natin mga kasimangisda at kung gaano ang ating nahuli dito. Ayan po mga kasimangisda. Enjoy watching. Cinco. Cinco. Media. Media. Poco. Poco. 20. Lambat yan. 20. Alay, pa-escape pa. Dito ang isda. Yan ang isda guys. Pwesto na guys. Sige. Lapit ng Obarya. Steady na. Medyo may lap, paikot-ikot yung isda, pabalik-balik, kumakalat. Epekto ng masamang panahon to guys. Dahil sa bagyo dyan sa Pilipinas, pati kami dito, may epekto rin ng bagyo kasi 4 na araw kami dito. Ayan, pinukpok na. Pinukpok na. Ayan, nalaglag na guys. Maria na. Apat na araw nga kami guys, hindi nakarya dahil sa sama ng panahon. Habang bumabagyo dyan sa Pilipinas guys, dito pangit din ang panahon. Alat ang isda. Meron na agad sa may skip eh, oh. Mga gulisang isda, makalat. Bagong ahit yan ano? Pisik-pisik ang isda nasa loob. Parang maliliit pero guys malalaki yan. Pag pumipisik-pisik lang parang ang liit tingnan. Pero pagka nasa loob na lambat mamaya, nakikita nyo malalaki na yan. So ganun ang itsura pagka hindi gaanong dumudumog sa pagkain. Pagka wala nang gaanong kinakain, malilit ang kinakain nila, kumakalat lang sila.
So, ganyan ang itsura. Oh, kalahati na ang lambat na nailaglag. Let's go. Cinco. Cinco. Diez. Diez. Cinco. Cinco. Let's go. Let's go. 40. 40. Cinco. Cinco. Diez. Diez. Cinco. Cinco. Media. Media. Sa lambat, oh. Ha? Poco. Poco. 20. Lambat yan. 20. Alay, pa-skip ah. Dito ang isda. Yan ang isda, guys. Yan ang ating operator. Poco lang, poco. Taga Koyohama, guys. Para. Para. Yokohama, Philippines. Philippines. Hawak sa gilid ng kaple. Sa loob pa baga. Dali pa-skip. Dumikit Alay. Dumikit sa pato. Sampo. Pangka ha? Nakapala. Dali pa-skip lang. Timur! Sa timur! Dali. Para. Ala. Kedua na. Kedua na. Bago para sila ng mga baboy-baboy. Pambulabog. Pati. Kailan na talaga? Wala na. Diwa. Ano ba? Ay, wait, wait. Tara. Tuloy lang ang hagis ng Sinerdaya, guys, habang lumalapit sa mainscape kasi wala na lambat dito sa portion na to. Ayan, mula dito sa mainscape na to, wala na lambat yan. Hanggang doon sa, ayun, hanggang doon wala na lambat yan. Puro kable na lang. So, yan yung tustusan. Kaya dapat meron dyang kulay-kulay na kulay green na yan para hindi sumukod ang isda dyan. May Sinerdaya ang tawag dyan sa kulay green. 4 days na nga kaming walang arya, guys, dahil sa sama din ng panahon. Pilipin? Ano nangyari? Ano nangyari? Ano nangyari? Okay na? Nakasal tayo. Okay. Para.
Okay na. Ano ka daw rin? Ano? Kailangan mo yun. Ano mo ba? Okay na po. Morning message, morning message. Ito na yun ang doctor. Pinin sana. Dali-dali ka na. Power block sila, power block. Yan, pinatutuhog guys, may huli to. May pisik-pisik kanina sa loob, hindi lang natin nakuhanan kanina. Medyo busy.
Tinutuhog na guys yung o-ring kasi may huli yan, kailangan tuhugin para may laman yung para yung ating back portion ay doon mapunta lahat ng isda sa kapag makipot na yan, doon sila maipon sa back portion. So doon madedetermine kung gaano karami yung laman ng back portion mo. Kung 5 tuhog yan, more or less 30 tons, mga ganon. Yung mas maraming tinuhog, mas malaki ang capacity ng back portion. Kasi paghaba ng pagdami ng tinuhog yan, ibig sabihin pagluang ng back portion. Kaya diyan pa lang malalaman mo kung marami kayong huli. Minsan napipeke kami ng sonar eh. So sila nagbabase sa sonar. Minsan pag maraming dilis, hindi mo masasabi talaga na maraming isda. Kasi kitang kita sa sonar yung dilis, akala mo isda rin na malalaki na pwede nating salukin. Pero makikita natin mamaya guys kung gano'ng karami ito kasi kumalat siya at pagka ganon, medyo pagka hindi nasakop lahat, may naiiwan naman na meron talaga hindi rin talaga sumasama minsan. So stay tuned mga kasimangis na. 4 na araw kami hindi nakarya at pangit ang weather dahil nga nakaraan bagyo-bagyo dyan sa Pilipinas, para bumabagyo rin dito sa Papua New Guinea. So yung panahon hindi rin kagandahan, maulan, maulap, maalon. So ngayon lang ganyan, patag ang dagat kasi medyo maganda na rin ngayon ang panahon. So wala na yata bagyo dyan sa Pilipinas. So dito parang umokay na rin, parang apektado rin kami dito. Ayan guys. So 4 days kaming walang arya. So ngayon naka-arya kami pero hindi naman kalakihan din. At pang libre-libre lang din guys, para bawi gastos lang sa krudo natin. Sa ilang araw tayong takbo ng takbo, ilang araw tayong naghahanap. Nakakalipad ang chopper pero saglit lang, hindi tayo makapag-distansya dahil pangit yung weather, maulap, mahangin, so maalon. So ganyan guys, pagka sa mga panahon talagang lugi-lugi tayo dito sa araw-araw na binabayaran dito guys. So bawi-bawi lang pagka meron, pero pagka wala, ganun talaga. Business is business, kailangan business as usual, ganyan guys. Thank you for watching mga kasimangis sa Antabayanan, hanggang sa malaman natin mamaya kung gaano kadami ito. Good afternoon! Yan guys, may alon-alon naman sa loob. Positive, may pumipitik-pitik yan kanina lang. May huli tayo. Ayan, nagpakita na. Alon-alon.
Patay! Patay, patay, buwan. Wala. Medyo makipot-kipot na po yung lampat natin guys, kaya kailangan ibuka yan para hindi magtingahan. May isda po sa loob, kaya iniiwasan po natin na magtingahan niya kasi sayang yung isda guys. Pag tuminga, hindi naman lahat po matatanggal, so sayang lang guys. Kaya para maiwasan yan, kailangan ibuka-buka nila yan para makaikot-ikot yung isda. Mayroon silang space na paglaruan na maikutan guys. Ayan. Yan yung ating fisheries observer. Kasama ko siya dito. First 2010 kasama ko na yan. Yung ating fisheries observer from Papua New Guinea. So matagal na rin siya na nag-observer dito. Nag-dive ng ating kalbong diver. Ayan, si Muloy Siano. Sisilipin ng isda kung madami baga. Alla 4. 4, área.
Yung ganyang size po ng isda ang gustong gusto ng mga kaning. Yan yung nilalata nila guys, canned tuna. So pagka ganyan, marami pinagagawa niya ng mga canning company, gumagawa ng mga nilatang tuna. So mabiling mabili yan guys. Sabi ko nga, 4 days na kami hindi nakakamya. Naapektuhan din kami ng bagyo. Kung katulad dyan sa Pilipinas, talagang bumagyo dyan, maraming na salanta, maraming naapektuhan. Sa fishing din po, talagang ganun din, apekto. Pero nagandahan lang ako dito, pagka masamang panahon, humahanap kami ng area kung saan walang bagyo at magandang panahon. So kung wala pong mahanap, pumapara na lang po, palutang-lutang na lang yung barko natin guys. Pero sa mga nasalanta po at mga naapektuhan ng bagyong nakaraan, prayers for everyone. Sana ingat po kayo palagi dyan at God bless po. Sana makaraos tayo dyan at malabanan natin ang mga ganyan pagkakataon na hindi natin maiwasan, mga baha-baha na yan. So guys, kasama nyo po kami sa pananalangin para dyan mga naapektuhan po ng nagdaang bagyo na si Christine. So ito po, kami apektado rin sa hanap buhay. Safe naman po kami mga isla dito. Okay naman kami dito so far. At maraming salamat Lord dahil patuloy mo kaming bine-bless dito. Good health. Yan, magandang ulit ang weather. Tsaka meron po kaming grasa sa ngayon. Pang-limang araw na po namin ito bago naka-area. Thank you po sa panonood guys. Nakakalungkot man po na isipin yung mga nandyan sa Pilipinas, pero sabi ko dumadaan naman po talaga lahat sa ganyang pagkakataon na hindi maiwasan yung ganyang panahon. Ingat-ingat na lamang po talaga tayo mga kasimanis na. Ating po mga pamilya na naiwan dyan, kahit pa paano naman po ay okay naman daw po sila. So thank you Lord dahil siguro sa mga pagsubok niyan mas matututo tayo at malalaman natin kung may pagkakamali tayo na hindi na natin muling gagawin dahil itong epekto ng bagyo. Yan, tulad yan, pagbaha na yan. Hindi naman po natin masisisi ating mga kasamahang iba na talagang naabuso yung ating kalikasan. So lesson learned, pero masakit talaga sa mga naapektuhan at nasalanta. Kami po ay nananalangin din para sa inyo. Magandang araw po sa inyong lahat. Ingat-ingat, yan nasa taas, ingat-ingat kayo dyan. Nanakit mo dyan. Purong gulyasan siya, purong gulyasan. Wala pong yelo pinakasama. For canning talaga to, for canning.
Joker na. Lambira na lang. Sasalukin na. Ya, dumugo na eh. Dumugo na. Siko ba na nilagyan natin? Sabi ko punuin natin yung coach. Hindi, si makapunuin. Saan natin ikakarga, Jeff Bernard? 4, 5. Saan niya yung ilalagay sila? 5 daw, 5. Sabi kayo 5 eh. Dumugo na eh. O 5 sa ako siya. Magsasalok na tayo guys. Ayan. Konti lang to guys. Pang libre-libre lang. Kusakwan. Bawi gastos lang. Bawi gastos. So, kesa naman wala guys. Ganun talaga sa pangingisda. Hindi lahat laging marami. Marami rin ng oras o pagkakataon na wala kaming area. 4 na araw na nga po kaming walang area. Ngayon po ay nakarya kami pero maliit na grupo lamang. So, bawi gastos lang daw po, sabi ng karamihan. Ayan. Unang salok natin, hindi pa nga napuno. Oh. Puro gulyasan guys.
Lalaki ng kable na yan, yan ang binibira para mapalubog ang ating lambat guys. 3 rolyo na malalaking lubid yan, no? Napakamahal po din ang ganyang kable. Konti lang, pang libre. Barya lang ang ating huli, barya-barya lang guys. Ayan, medyo puno naman ng konti. Ang isang salok po dyan, pag punong-puno, ay 3 hanggang 5 tonelada. Ayan guys, purong gulyasan. Yan, right in front of you. Gulyasan. Pure na pure, solid na solid. Walang nahalong yellowfin or tuna. Laki-laki ng salok. Kahit pa paano may nasasalok guys. Maka 15 to 20 tons na masaya na kami guys pagka ganito. Malaking bagay na yun, bawi-bawi na tayo sa gastos doon. Hindi na tayo makapunta doon sa baba sa conveyor dahil nasa dulo, medyo basa doon. Pagka nandun na lang tayo sa bukana, saka tayo kukuha ng shots doon sa conveyor guys. Saka hindi ganong karami ng isda natin. So next time na lang guys, makikita nyo ulit. Thank you Lord dahil kahit pa konti-konti may nahuhuli kami. Epekto pa rin talaga to guys ng bagyo. Medyo mahirap maghanap ang isda pagka bumabagyo din niya sa Pilipinas. Dito medyo may kasamaan din ng masama din yung panahon. So hindi rin kami makapaghanap sa malayuan. Hindi rin kami makalipad at saka ang isda hindi ganun lumalabas. So siguro mga more or less 15 tons lang siguro. Malaman na lang guys sa final. Thank you for watching mga kasimahang isda. Hanapin nyo lang po ako sa Facebook page Nilo Aranyes at sa aking YouTube channel Simahang Isda _Capilo, all capital letters guys. Yan. Meron na din po tayong 23,000 subscribers sa ating YouTube channel. Sa ating Facebook page nasa 301,000 or 302,000 followers na po tayo guys. So 18 tons guys, 18 tons. Thank you Lord. Kahit pa paano meron kami na huli ngayon. 18 toneladas. Ayan guys, yun ang final ng ating final estimate ng ating officer guys. Ayan. So thank you for watching guys. Ingat po kayo dyan sa mga na apektuhan ng bagyo. Bangon po tayo, laban po tayo mga kasimahang isda. Pare-pareho po tayong dumadaan sa ganyang mga pagkakataon. Minsan hindi po talaga maiwasan. So ingat po palagi. Maraming salamat. Keep us safe everyone. Thank you for watching. God bless us all. Simahang isda lang po. Magandang hapon. Yan po ang huling laman ng ating bag portion ng ating lambat.
Ayan guys. Six five nine. Mabas ka pa. Magandang hapon po. Ayan, last na yan. Thank you for watching guys. Si Mang Isda lamang po. Please like, share, and comment. And subscribe YouTube channel. Si Mang Isda _ Kapilo. All capital letters lamang po. Ayan. Sasakay si Spider-Man. Simot, sarap. Simot hanggang dulo guys. Sayang yung isda. Malalaki na siya. Nasa 1.5 to 2.5 kilo na yung iba. Pero majority nasa 1.4 kilos to 1.5 kilos.